Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Habang nasa biyahe pabalik sa Maynila, sumikip ang dibdib ni Maxwell dahil sa matinding pag-aalala. Kailanman ay wala siyang naramdamang espesyal para kay Cassandra, ngunit minsan na rin itong naging kanyang kasintahan at itinakdang mapangasawa. Ang isipin na nawalan ito ng malay at ang galit na tiyak na naghihintay mula sa kanyang ama ay lalo lamang nagpabigat sa hangin sa paligid niya. "Ano pa ang nalalaman mo, Bert?" Tanong ni Maxwell sa mababa ngunit matalim na tinig. "Wala na akong ibang nalalaman," tugon ni Bert. "Ang tanging alam ko ay nawalan siya ng malay sa bahay. May doktor na ipinatawag upang tingnan ang kalagayan niya. Ngunit nais ng iyong ama na makabalik kaagad." Mukhang galit na galit siya nang kausapin niya ako. Malalim at mahaba ang naging buntong hininga ni Maxwell habang pinasadahan niya ng kamay ang kanyang buhok. "Nasabi mo na ba kay Amara ang tunay mong nararamdaman?" Mahinahong tanong ni Bert. Binalot ng katahimikan ang pagitan nila. Ang tanging maririnig ay ang tuloy-tuloy na ugong ng mga makina ng pribadong eroplano ng pamilyang Escudero. Umiling si Maxwell. "Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko rin alam kung paano magsisimula." Matamang pinagmasdan siya ni Bert. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang walang awang negosyanteng kinatatakutan at iginagalang ng mundo, kundi isang lalaking tila naging musmos muli sa harap ng kawalan ng magawa dulot ng unang tunay na pag-ibig. "Kung ganoon, maingat na wika ni Bert, marahil kailangan mo munang maghintay, Maxwell. Pag-isipan mo kung ano ang mararamdaman ni Amara kapag nalaman niyang tinapos mo ang iyong pakikipagkasundo kay Cassandra dahil sa kanya." "Hindi ko tinapos ang lahat dahil kay Amara, Bert," mariing sagot ni Maxwell. Humigpit ang kanyang panga. "Wala naman talagang naging tunay na ugnayan sa pagitan namin ni Cassandra mula pa noong simula. Laging tungkol iyon sa kagustuhan ng aming mga pamilya, hindi tungkol sa amin." "Alam ko. Naiintindihan ko iyon," mahinahong tugon ni Bert. "Ngunit hindi ganyan ang makikita ni Amara. Alam ng buong mundo ang tungkol sa iyo at kay Cassandra. At si Amara, dumaan na siya sa pagkawasak ng isang pag-aasawa. Talaga bang nais mong maramdaman niya na siya ang magiging dahilan ng pagkasira ng isang relasyon? Na siya ang ituturing na ikatlong taong nasangkot sa kwentong ito?" Napatungo si Maxwell at itinuon ang tingin sa baso ng whiskey sa kanyang tabi na hindi man lamang niya nagalaw. Kusang kumuyom ang kanyang kamay hanggang sa mamuti ang mga buko ng kanyang mga daliri sa higpit ng pagkakahawak sa armrest. Ang mga salitang ikatlong tao ay paulit-ulit na umalinggaw-ngao sa kanyang isipan na tila isang sumpa. Nais niyang maging lalaking magpapagaling sa sugatang puso ni Amara, hindi ang lalaking muling magdadala ng panibagong sakit at pighati sa buhay nito. "Iyan lamang ang pananaw ko," dagdag ni Bert sa banayad na tinig. "Kung talagang itinadhana kayong dalawa para sa isa't isa, makakahanap kayo ng paraan. Ngunit bago ang lahat, kailangan mo munang ayusin ang mga bagay na nasa harapan mo." Sumandal si Maxwell sa kanyang upuan at nanatiling tahimik. Naliligaw ang kanyang isip sa pagitan ng tungkulin, pagnanasa ng puso, at ng bigat ng isang pag-ibig na hindi pa niya kailanman na ipahayag. Pagdating ni Maxwell sa mansyon ng mga Gokongwei, sinalubong siya ni Charles ng mahigpit na pakikipagkamay at isang mapanglaw na ngiti. Baka sa mukha ng lalaki ang matinding pagkapagod, ngunit nananatili pa rin ang kanyang pagiging kalmado at matatag. Kabaligtaran naman nito si Violeta, ang ina ni Cassandra. Wala man lang bahid ng pagpipigil ang kanyang damdamin. Nag-aalab sa pait at hinanakit ang kanyang mga mata, at nang masilayan niya si Maxwell, agad siyang tumalikod at naglakad palayo nang walang sinasabi ni isang salita. Hindi na tinag si Maxwell. Alam niyang karapat-dapat siya sa paghamak nito. "Puntahan mo na siya," mahinang sabi ni Charles habang tinatapik ang balikat ni Maxwell. "Kanina pa siya nagtatanong tungkol sa iyo." Sandali lamang nag-atubili si Maxwell bago marahang itinulak pabukas ang pinto ng silid ni Cassandra. Naroon ito sa balkonahe. Payat at matigas ang tindig nito habang nakatanaw sa unti-unting paglubog ng liwanag ng hapon.
Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ito nakasuot ng perpekto at elegante gaya ng nakasanayan ng lahat. Hindi ito ang makintab at walang kapintasang Cassandra na kilala ng mundo. Isa lamang itong babaeng unti-unting inuubos ng dalamhati. Kumusta na ang pakiramdam mo, Cassandra? Maingat na tanong ni Maxwell habang dahan-dahan at may pag-aalinlangang lumalapit. Nasabi na ni Charles sa kanya ang katotohanan. Naniniwala ang mga doktor na ang pagkawala ng malay ni Cassandra ay dulot ng matinding stress at emosyonal na pagkapagod na unti-unting nagtulak dito sa depresyon. Sa sandaling marinig nito ang kanyang tinig, mabilis na napalingon si Cassandra. Agad na napuno ng luha ang mga mata nito. Nagmadali itong lumapit at mahigpit na yumakap kay Maxwell, wari kumakapit sa huling bagay na nagbibigay dito ng lakas. Alam kong darating ka. Alam kong hindi mo ako iiwan, Maxwell, bulong nito sa nanginginig na tinig. Napatigil si Maxwell. Hindi niya alam kung marahan ba niya itong ilalayo sa kanya o hahayaan na lamang itong manatiling nakakapit. Ngunit nang iangat ni Cassandra ang mukha nito upang tingnan siya, napako ang tingin nito sa bahagyang peklat na nasa noo ni Maxwell. Parang matalim na karayom na tumusok sa kanyang alaala ang isang masakit na gunita. Naalala niya ang gabing, sa matinding galit, ibinato niya kay Maxwell ang isang baso ng alak. Nabasag noon hindi lamang ang baso, kundi maging ang kapayapaan sa pagitan nilang dalawa. Nanginginig ang kamay ni Cassandra habang marahang hinahaplos ang noo ni Maxwell. Patawarin mo ako, Maxwell. Hindi ko sinasadya iyon. Patawad. Pakiusap, umiiyak niyang sabi. Ayos lang ako, Cassandra, malumanay na tugon ni Maxwell habang lalo namang bumibigat ang pagkakasala sa kanyang dibdib. Ngunit kailangan mong alagaan ang sarili mo. Hindi ka maaaring magpatuloy ng ganito. Mas lalo pang humigpit ang pagkakayakap ni Cassandra sa kanya. Nag-umapaw sa desperasyon ang mga mata nito. Kalimutan na natin ang lahat ng nangyari. Kalimutan mo ang mga sinabi mo noong gabing iyon. Kaya kong magbago. Magiging kahit sino ako na gusto mong maging. Sabihin mo lamang, Maxwell, at ako'y. Cassandra. Marahang putol ni Maxwell. Maingat niyang hinawakan ang magkabilang pisngi nito at itinaas ang mukha nito upang mapatingin sa kanya. Kinakailangan mong tanggapin ang katotohanan, sabi niya sa matatag ngunit banayad na tinig. Wala nang natitira sa pagitan nating dalawa. Hindi. Sigaw ni Cassandra habang marahas na umuugoy ang ulo nito sa pagtanggi. Ayokong tanggapin iyon. Ayokong mapunta sa iba. Ikaw lang ang gusto ko, Maxwell. Ikaw lang. Bigla itong napaluhod sa sahig. Ang mga hikbi at iyak nito ay tila mga bubog na lumalaslas sa katahimikan ng silid. Dahan-dahang lumuhod si Maxwell sa harap nito. Mababa ang kanyang tinig, ngunit nananatiling matatag. Hindi kita pagsisinungalingan, Cassandra. Karapat-dapat kang mahalin. Mahalin ng buong puso at tunay. Ngunit hindi ako ang makapagbibigay niyon sa iyo. Saglit siyang huminto bago nagpatuloy. Hindi ko kayang magkunwaring mahal kita. At hindi mo rin kayang magkunwaring masaya habang alam mong hindi iyon ang nararamdaman ko. Bagaman matatag ang kanyang mga salita, masakit pa rin ang bawat katagang lumalabas sa kanyang bibig. Nais kong malaman kung ano ang pakiramdam ng tunay na magmahal ng isang tao. At nais ko ring maranasan mo iyon. Ngunit hindi iyon mangyayari sa piling ko. Lalo pang lumakas ang pag-iyak ni Cassandra. Nanginginig ang buong katawan nito habang buong puso nitong tinatanggihan ang katotohanang pilit niyang ipinaunawa. Biglang bumukas ang pinto. Naroon si Violeta. Matalim ang tingin nito at punong-puno ng paghamak ang mga mata. Umalis ka na, Maxwell, malamig nitong sabi. Wala nang naitutulong ang presensya mo rito. Mas lalo mo lamang siyang nasasaktan. Kami na ang bahala mula rito. Dahan-dahang tumayo si Maxwell. Mas lalong lumalim ang mga guhit ng pagkakasala sa kanyang mukha. Minsan pa niyang sinulyapan si Cassandra. Wasak. Marupok. At mahigpit pa ring nakakapit sa isang pangarap na kailanman ay hindi niya maibibigay. Pagkatapos niyon, tahimik siyang tumalikod at lumabas ng silid. Sa loob ng kwarto, unti-unting humina ang pag-iyak ni Cassandra hanggang sa maging halos pabulong na lamang. Paulit-ulit nitong inuusal ang mga salitang binitiwan ni Maxwell na para bang isa iyong sumpang hindi niya matakasan.
Nais kong malaman kung ano ang pakiramdam ng magmahal ng isang tao. Bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling mga palad nang biglang tumama sa kanya ang isang nakakapanlumong katotohanan. May minamahal na si Maxwell. May ibang tao ng laman ng puso ni Maxwell. At hindi na siya ang babaeng iyon. Lalong nag-aalab ang mga luha ni Cassandra habang unti-unting tumitigas ang kanyang pasya at nagiging isang bagay na mas madilim at mas mapanganib. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Marahang itinulak ni Maxwell ang mabibigat na pintuang yari sa mamahaling mahogany patungo sa silid-aralan ng kanyang ama. Agad niyang naamoy ang pamilyar na halimuyak ng lumang balat ng aklat at tabako. Ngunit walang anumang init o kaginhawaan sa silid na iyon sa araw na iyon. Tanging ang matalim na titig ni Richard Escudero ang sumalubong sa kanya. Nakatayo ang kapangyarihan at otoridad sa katauhan ng lalaki habang nakaupo ito sa likod ng napakalaking mesang yari sa roble. Pinahiya mo ang pamilyang ito, Maxwell. Ang tinig ni Richard ay humiwa sa katahimikan na tila isang latigong humahampas sa hangin. Hindi man lamang siya nagtangkang tumayo. May ideya ka ba kung ano ang mangyayari kapag kumalat ito? Alam mo ba kung ano ang sasabihin ng mga tao tungkol sa atin? Tungkol sa iyo. Lalong tumalim ang kanyang tingin. Pag-uusapan ito sa bawat silid-pulungan at sa bawat marangyang pagtitipon. Kapag nabalitang hindi man lamang kayang panatilihin ng mga Escudero ang isang personal na alyansa, paano tayo pagkakatiwalaan ng mga tao sa mga kasunduang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar? Huminto siya sandali bago nagpatuloy. Mangangamba ang mga mamumuhunan. Mag-aabang ang ating mga karibal na parang mga mandaragit na naghihintay ng senyales ng kahinaan. Maaari pang bumagsak ang halaga ng ating mga sapi bago pa tayo makabawi. Isang nasirang kasunduan lamang sa pagpapakasal at magmumukhang marupok ang pangalan ng mga Escudero. Mariin niyang itinuon ang tingin kay Maxwell. Naunawaan mo ba kung gaano kalaking panganib ang inilagay mo sa ating pamilya? Tahimik na isinara ni Maxwell ang pinto sa likuran niya. Halatang naninigas ang kanyang mga balikat. Ama, isang pagkakamali ang pakikipagkasundong iyon. Hindi ko maaaring. Hindi mo maaaring ano? Malakas na hinampas ni Richard ang mesa. Kumikislap sa liwanag ang kanyang mamahaling cufflinks. Hindi mo maaaring isipin ang pangalan ng mga Escudero bago mo winasak ang pampublikong alyansa natin sa mga Gokongwe. Hindi mo maaaring isipin ang media, ang mga shareholder, at ang mga taong naghihintay lamang ng anumang senyales ng kahinaan upang tayo'y atakihin. Humigpit ang panga ni Maxwell habang pilit niyang sinasalubong ang titig ng kanyang ama. Pagsisinungalingan ko lamang si Cassandra kung itinuloy ko iyon. Ang mamuhay sa kasinungalingan upang mapasaya ang lipunan ay hindi katatagan. Iyon ay kahinaan. Huwag mo akong pangaralan tungkol sa katatagan. Galit na sigaw ni Richard habang biglang tumatayo. Lalo nitong ipinakita ang kanyang nakakatakot na presensya. Matayog ang kanyang tindig sa likod ng mesa at ang galit sa kanyang mga mata ay kasintalim ng bakal. May tungkulin ka, Maxwell. Ang isang Escudero ay hindi tumatalikod sa kanyang pananagutan. Kumuyom ang mga kamao ni Maxwell sa kanyang tagiliran. Ngunit nanatiling kalmado ang kanyang tinig. Hindi ako tumalikod. Saglit siyang huminto bago ipinagpatuloy ang bawat salitang puno ng paninindigan. Gumawa ako ng isang pasya. At hindi ako hihingi ng paumanhin dahil tumanggi akong pakasalan ang isang babaeng hindi ko mahal. Matamang pinagmasdan ni Richard ang kanyang anak sa loob ng ilang mabigat na sandali. Mabigat ang kanyang paghinga at matigas ang pagkakakuyom ng kanyang panga. Pagkaraan ay marahan siyang huminga ng malalim at mabagal, tila pilit na pinipigil ang sarili. Kung gayon, malamig niyang saad, kung hindi mo kayang sumunod sa inaasahan ng pamilya, mabuti pang maging kapaki-pakinabang ka sa ibang paraan. Napakunot noo si Maxwell. Ano ang ibig mong sabihin? Aalis ka ng Maynila, malamig na tugon ni Richard. Epektibo ito kaagad. May isang sangay ng Escudero sa Sydney na matagal nang napabayaan. Kailangan nito ng mahigpit na pamamahala. Doon ka pupunta. Malayo sa mga mata ng publiko. Malayo sa kaguluhang ikaw mismo ang lumikha. Kumibot ang isang ugat sa sentido ni Maxwell. Ipinapadala mo ba ako roon para itago? Ipinapadala kita roon upang maisalba kung ano pa ang natitira sa reputasyon ng ating pamilya.
Tawagin mo man itong pagpapatapon kung nais mo, sagot ni Richard habang muling umuupo sa kanyang upuan na tila pinal na ang pasya. Ngunit kung mananatili ka rito, hihilahin mo kaming lahat pababa kasama mo. Nabalot ng katahimikan ang silid. Tanging ang marahang pagtiktak ng matandang orasan sa sulok ang maririnig. Sumikip ang dibdib ni Maxwell, ngunit hindi niya ibinigay sa kanyang ama ang kasiyahang makipagtalo pa. Bahagya lamang siyang tumango, saka tumalikod at naglakad palabas ng silid. Mula sa kanyang likuran ay sumunod ang malamig at matalim na tinig ni Richard. Tandaan mo, Maxwell. Maaaring nais mong mamuhay para sa sarili mo, ngunit isinilang kang isang eskodero. Huwag mong kalilimutan iyon. Umalingaw ang mga yabag ni Maxwell sa mahabang pasilyong marmol, ngunit magulo pa rin ang kanyang isipan. Patuloy na umaalingaw sa kanyang tainga ang mga salita ng kanyang ama. Matalim, mabagsik at walang bahid ng awa. Marahil ay tama si Richard. Marahil ang paglayo ang tanging sagot sa ngayon. Kapag nalaman ng media ang tungkol sa naudlot na kasal, tiyak na maghahanap sila ng masisisi. Ganoon naman palagi ang nangyayari. At kapag nagsimula silang maghukay ng impormasyon, mariing nagtiim ang panga ni Maxwell. Binalaan na siya ni Bert. Si Bert lamang ang nakaalam ng buong katotohanan. Na walang kinalaman si Amara sa naging desisyon. Ngunit maniniwala kaya ang mundo roon? O dudurugin nila ang kanyang pangalan sa mga chismis at paratang dahil lamang sa pagiging malapit nito sa kanya? Hindi niya maaaring hayaang mangyari iyon. Ang isipin pa lamang na makalagkad ang pangalan ni Amara sa mga balita, usisain ang kanyang buhay, at lasunin ng walang katapusang mga bulong-bulungan ay sapat ng magpasikip sa kanyang dibdib. Hindi. Ang pagpapatapong ito ay hindi lamang parusa. Isa rin itong paraan ng pagprotekta. Para kay Amara. Para sa kanilang dalawa. Humugot ng malalim na hininga si Maxwell at pinatatag ang kanyang loob. Mas mabuti na ito, tahimik niyang sabi sa sarili. Mas mabuti nang ako ang magdala ng lahat ng sisi, kaysa hayaan silang saktan siya. Sa susunod na kabanata, haharap si Maxwell sa mas mabigat na desisyon habang naghahanda siyang umalis patungong Sydney, ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang maaaring tuluyang magbago sa kanyang mga plano at ilapit siyang muli kay Amara. Samantala, habang unti-unting nilalamon ng selos at desperasyon si Cassandra, magsisimula siyang gumawa ng hakbang na maaaring magdulot ng mas malaking kaguluhan sa buhay nilang lahat. Kaya abangan natin,